May mga sandali sa buhay kapag ang isang solong pangungusap, sinabi na may magaan ng isang tao, na hindi sinusukat ang mga kahihinatnan, ay maaaring magtakda ng isang bagyo na sumisira sa lahat sa landas nito. Ito ang kwento kung paano ang isang piwalang, sala na puna sa panahon ng isang tanghalian ng pamilya ay nagbago ang kapalaran sa ating lahat. At hindi ito sinasadya. Ito ay para sa hustisya. Larawan ng eksena, isang magandang bahay ng bansa sa labas ng Yekaterinburg, pinalamusyan para sa kaarawan ng aking ina. Ang pamilya ay magkasama, ngumiti ng pangyayari, ang aroma ng sariwang lutong cake sa hangin. Sa center stage, the perfect family, ang aking kapatid na si Nastya, ang kanyang asawang si Igor at ang kanilang tatlong mga anak na prodigy, si Kirill, ang precocious Makata, Daria, ang nimble-fingered pianist, at si Mila, na kumakanta tulad ng isang anghel mula nang malaman niyang makipag-usap. At pagkatapos ako, Marina. Ang anak na babae na hindi sapat. Ang ina ng isang anak lamang, si Rosa, ang aking 9 na taong gulang na anak na babae, na nakaupo sa gilid ng sofa, na nakakapit ng isang handmade card sa kanyang dibdib, na may isang baluktot na puso na iginuhit sa pulang marker. Ginugol niya ang maraming oras na perpekto ang bawat titik, bawat stroke. At nang sinabi kong perpekto ito ay dahil ito talaga. Tulad ng dati, pagkatapos ng tsaa at pag-usap tungkol sa mga panukalang batas, reforma at gamot, dumating ang itanawin sandali. Siyempre, iminungkahi ng aking ina na ang mga bata ay gumanap para sa batang babae ng kaarawan. Sapagkat walang lumilitaw sa isang partido na higit pa sa paggawa ng mga apo sa mga performer ng sirko, di ba? Ang mga anak ni Nastya ay lumiwanag, tulad ng dati. Binanggit ni Kirill ang isang tula na tila nagmula sa ilang klasikong libro, ito ba talaga? Naglaro si Daria ng isang pag-aaral ni Czerny na may isang mekanikal na katumpakan na gagawing inggit sa isang robot. Kinanta ni Mila ang isang kanta mula sa chore ng mga bata ng lokal na cultural center, at ang palakpakan ay tunog na parang nasa Bolshoi kami. Hanggang sa turn ni Rosa. Tumayo siya, nanginginig ang kanyang mga kamay, ang kanyang tinig ay isang thread ng tunog. Kinanta niya ang maligayang kaarawan sa pinakasimpleng paraan na posible, walang mga frills, walang mga pagtatanghal, isang sirang puso lamang na nagsisikap na gawin ang kanyang makakaya. Sa pangalawang parirala, mali ang himig. Ang kanyang pisngi ay sinunog ng kahihiyan. Halfway sa pamamagitan ng kanta, masikip ang kanyang lalamunan at huminto siya. Isang awkward na katahimikan ang pumalit sa silid, na sinundan ng mahiyain na palakpakan, halos wala sa obligasyon. Ang mga anak ni Nastya ay nagpalitan ng hitsura ng kahusayan, na parang nanalo lamang sila ng gintong medalya. Umupo si Rosa pabalik, hawak pa rin ang kanyang crumpled card, ang kanyang mga mata ay nagbubuhos. At pagkatapos ay dumating ang pangwakas na suntok. Si Kirill, ang walang hanggang show-off, ay nagtanong, maaari ko ba itong gawin muli, Lola? At binigkas niya ang isa pang tula, sa oras na ito tungkol sa taglagas, kaya perpekto na tila kinopya mula sa ilang aklat, aralin sa paaralan. Ang isa pang pag-ikot ng masigasig na palakpakan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng pagtawa at papuri, na sinabi ng aking ina na ang pariralang nagbago ang lahat, minsan nais kong ikaw lamang ang aming mga apo. Sinabi ng may kaunting ngiti na parang biro. Tumango ang aking ama, ang kanyang mga labi ay kulot sa isang nasiyahan ng ngiti. Nagkibit, balikat si Nastya, na parang sasabihin, nanay, alang sa Diyos, ngunit walang sinabi. Walang nagsabi. Huminto lamang ang tawa nang makita ng lahat si Rosa. Tiningnan niya ang kanyang lola, pagkatapos ay sa akin, at ang mga luha ay dumaloy ng hindi mapigilan. Ang upuan ay gumapang habang siya ay tumayo ng bigla at tumakbo pababa sa bulwagan, ang kanyang manipis na balikat ay nanginginig na may mga hikbi. Ang katahimikan na sumunod ay sobrang makapal, maaari mong i-cut ito ng isang kutsilyo. Bumangon ako. Ang puso ko ay matalo ng husto kaya naisip kong malabo ako. Marina, tawag ng aking ina, na may tono na condescending na lagi niyang ginagamit. Para sa kapakanan ng Diyos, biro lang ito. Joke. Hindi ako tumugon. Hindi ako nagtiwala sa aking sarili sa sandaling iyon. Sinundan ko ang aking anak na babae at nakita ko siyang kulot sa sahig ng pasukan, niyakap ang card, basa ang kanyang mga pisngi at minarkahan ng pag-iyak. Ang maliit na katawan ay nanginginig tulad ng isang dahon. Lumuhod ako sa tabi niya,
inilagay ang braso ko sa kanyang mga balikat. Teka na tayo, bulong ko, sumisira ang boses ko. At umalis kami. Walang sigaw, walang drama, walang lumingon. Ako lang, ang aking anak na babae at ang tuyong tunog ng pagsasara ng pintuan. Dumadaan kami sa sala. Ang mga anak ni Nastia ay panahunan bilang mga string ng violin. Nakatitig ang aking ama sa mesa, ang kanyang ekspresyon ay nagyelo. Ang ngiti ng aking ina ay naging isang sapilitang, peking grimace. Ang cake ng kaarawan ay hindi pa rin buo, na parang walang lakas ng loob na hawakan ito. Walang sinubukan na pigilan kami. Sa labas, ang hangin ay cool, tipikal ng isang gabi ng Setyembre. Ang maliit na kamay ni Rosa ay kumapit sa minahan na parang ang kanyang kaligtasan ay nakasalalay dito. Sa kotse, isang matandang Volkswagen, nakasandal siya sa aking balikat, ang kanyang pag-iyak na basa ang aking blusa. Ano ang sasabihin sa isang oras na tulad nito? Na hindi nila ito sinasadya? Ano ang hindi sinasadya? Kasinungalingan para sa kanya, iyon ang purong katotohanan. At para sa akin, kumpirmasyon lamang sa dati kong alam. Kaya sinabi ko ang tanging bagay na mahalaga, ikaw ang lahat sa akin. Lahat, naiintindihan mo? Tumango siya, nakadikit pa rin sa akin, ngunit nakikita ko sa kanyang mga mata na hindi niya ito pinaniwalaan. Ang sakit ay masyadong mahusay. Sinimulan ko ang makina. Ang tinig ng aking ina ay sumigaw pa rin sa aking ulo, magaan, walang kompromiso, malupit, minsan nais kong ikaw lamang ang aming mga apo. Akala nila ito ay isang biro. Naisip nila na ito ay pumasa. Wala silang ideya kung ano ang darating. Dahil para sa aking anak na babae, hindi iyon biro, ito ay isang saksak. At para sa akin, ito ang huling dayami. Hindi nila ito alam, ngunit sa lalong madaling panahon ang kanilang perpektong organisadong buhay ay magsisimulang gumuho, ladrilyo sa pamamagitan ng ladrilyo, bolt sa pamamagitan ng bolt, hanggang sa ito ay bumaling sa alikabok. Sinabi nila na ang lahat ng mga bata ay isang pagpapala. Malinaw na hindi naririnig ng aking mga magulang ang kasabihan na iyon. Ipinanganak ako noong sila ay halos wala sa kabataan, ang resulta ng isang aksidente, ng isang plano na nagkamali. Hindi nila ito sinabi ng malakas, ngunit naramdaman ko ito sa bawat hitsura, sa bawat buntong, hininga, sa bawat lason na biro. May utang ka sa amin, Maringka, tawa ng aking ama. Maaari kaming nasa kolehiyo kung hindi ito para sa iyo. Gastos mo sa amin ang lahat, idinagdag ng aking ina, palaging may isang maliit na ngiti, na parang ang katatawanan ay maaaring magkaila sa kamandag. Ngunit alam ko, kahit nasa 6 na taong gulang, naintindihan ko na ang mga ito ay walang mga biro. Pagkatapos ay dumating ang mga taon ng paghahambing. Hanggang sa ipinanganak si Nastia, ang gintong anak na babae, ang napili, ang talagang gusto nila, kapag sila ay mas matanda, mas matatag, mas handa na. Para sa kanya, mga lobo, mga album ng larawan, palakpakan para sa anumang bagay. Para sa akin, ang mga damit na minana mula sa mga pinsan at walang hanggang pagkakasala sa pagkakaroon ng nangahas na umiiral. Ang aking pagkabata ay ganito, nagniningning ako, nakaligtas ako. At pagkatapos ay nanumpa ako ng isang panunumpa. Kung hindi ako nais, ako ay kailangan. Sa aking pamilya, walang sinuman ang lumampas sa isang teknikal na kurso. Kami ay mga manggagawa sa core. Nagmaneho ang aking ama ng mga truck, nagtrabaho ang aking ina sa accounting sa isang pabrika. Ngunit kumapit ako sa aking pag-aaral tulad ng isang kastaway sa isang tagapangalaga ng buhay. Ang bawat pagsubok, bawat pagsusulit, ang bawat Olympics ay isang hakbang upang makalabas ng butas. Kapag nakakuha ako ng isang lugar sa isang buong iskolar sa universidad, at isang dagdag na iskolar sa tuktok ng iyon, naisip ko, siguro ngayon. Hindi pa sila gumugol ng isang sentimo. Ang kanilang kaluwagan ay nakikita. Isang mas kaunting bagay na dapat alalahanin, narinig ko ang sinabi ng aking ina sa telepono sa isang tiyahin. Isipin, ang iyong anak na babae ay nakakakuha ng isang bigyan mula sa gobernador, at sa palagay mo lang hindi mo na kailangang magbayad ng anuman. Kahit na, nag-harbored pa rin ako ng isang hangal na pag-asa, baka kapag ako ay naging isang abogado, kapag naging matagumpay ako, sa wakas ay titingnan nila ako ng iba. Nagkaroon sila ng isang maliit na kumpanya ng transportasyon, ilang mga lumang truck, maraming sakit ng ulo na may mga permit, inspeksyon,
walang katapusang papeles. Lumaki ako sa pagdinig ng kanilang mga pagdadalamhati. Kung mayroon kaming isang abogado sa pamilya, hindi namin ito dadaan. Nagpasya ako, pagkatapos ay magiging abogado ako. Siya ang magiging tagapagligtas, ang malulutas ang lahat ng mga problema. Ilang sandali, nagtrabaho pa ito. Nagtapos ako, nakakuha ng trabaho sa isang prestihiyosong tanggapan, isang sangay ng isang malaking kumpanya ng Moscow, at nagsimulang kumita ng tunay na pera. Sa unahang pagkakataon sa aking buhay, nagkaroon ako ng isang bank account na may balanse, hindi lamang mga utang na drag hanggang sa susunod na pagbabayad. Nagsimula akong magpadala ng 25,000 rubles sa isang buwan sa aking mga magulang upang mabayaran ang mortgage sa bahay. Sa unahang pagkakataon sa kasaysayan ng pamilya, ang isang anak na babae ay hindi isang pasanin, ngunit isang suporta. At ang kanilang negosyo. Inayos ko ang lahat ng mga papeles, nagsulat ng mga tugon sa mga abiso sa buwis, tinalakay sa mga auditor, naghanda ng mga proseso para sa arbitration court nang iniulat sila ng mga kakumpetensya sa otoridad ng antitrust. Lahat para sa libre, syempre. Bago ako, mga multa at demanda lamang. Pagkatapos, katahimikan. Kahit na paglaki, bumili sila ng isa pang van. At naisip ko, ngayon, siguro hindi siya makakakuha ng pag-ibig, ngunit hindi bababa sa paggalang. Pagkatapos ay dumating ang promosyon. Ako ay 32 taong gulang, walang asawa, ngunit ako ay isang hakbang ang layo mula sa pagiging isang senior na may sweldo na malapit sa 200,000. Natuwa ang aking mga magulang, kinakalkula kung gaano pa ako mag-ambag. Hanggang sa namagitan ang buhay. Nabuntis ako. Hindi planado, hindi ka nais. Isang pansamantalang pagkakasangkot sa isang kasamahan mula sa tanggapan ng Moscow na hindi man lang nag-isip tungkol sa pagkuha ng anumang seryoso. Nagpapadala siya ng pensyon na sporadically, kinuha ang Rosa 1 linggo bawat 2 buwan. Maliban dito, hindi ito umiiral sa ating buhay. Ang aking mga magulang ay namumula, abort. Huwag sirain ang iyong karera. Ngunit nang makita ko ang 2 linya na iyon sa pagsubok, isang bagay sa loob ko ang muling nabuo. Sa unahang pagkakataon, hindi ako nakakaramdam ng pagkakamali. Naramdaman ko na doon, sa marupok na positibo, ang aking layunin. Itinago ko ang rosas. At ito ang naging pinakamahusay na desisyon na nagawa ko. Galit na galit ang aking mga magulang. Muli mong sinisira ang lahat, Marina. Tinalikuran ko ang promosyon. Tinanggap ko ang isang mas simpleng posisyon na may kakayahang umangkop na oras, pagpapalitan ng propesyonal na pagsulong para sa pagkakataon na itaas ang aking anak na babae. At masaya ako. Masaya ako hanggang ngayon. Ngunit hindi nila ako pinatawad sa pagpili ng pag-ibig sa pera. Si Rosa ay 9 na taong gulang na ngayon. Isang tahimik na batang babae na nagtago sa likuran ng kanyang mga guhit. Sa pamamagitan ng isang lapis sa kanyang kamay, mas tiwala siya kaysa sa harap ng anumang madla. Siya ang aking universo. At, sa kabila ng lahat, ang mga pahiwatig, ang mga hinihingi, nagpatuloy akong tumulong sa aking mga magulang. Ang parehong 25,000 bawat buwan. Libreng legal na payo upang ang kanilang kumpanya ng pagpapadala ay hindi lumulubog. Sapagkat, malalim, naniniwala pa rin ako, marahil ay magiging isang mabuting anak na babae. Siguro isang araw maiintindihan nila. Hanggang sa 2 linggo bago ang kaarawan ng mapahamak na kaarawan, nagbago ang lahat. Inalok ako ng posisyon sa isang piling tao. Mataas na sweldo, nababaluktot na oras. Ang parehong posisyon na tumanggi sa buntis. Para bang binigyan ako ng kapalaran ng pangalawang pagkakataon. Sa oras na ito, matatanggap ko ito. Lumaki na si Rosa. Natuto akong balansihin ang pagiging ina at magtrabaho. Pinlano kong sorpresahin ang aking mga magulang sa kaarawan ng aking ina, maaari kang magretiro sa kapayapaan. Malalabas kita rito. Ni hindi ko na binuksan ang bibig ko. Tumingin ang aking ina kay Rosa at sinabi, nang madali ng isang tao na nagkomento sa panahon, ang nag-iisang apo na gusto namin ay ang Nastias. Sa pangalawa na iyon, ang bawat sakripisyo, bawat malupit na biro, bawat utang na binayaran ko, kahit na hindi sila kailanman akin, tinamaan ako tulad ng isang suntok sagat. Hindi ito siguro para sa kanila.
Ako ang scapegoat. At Rosa, pinsala sa collateral. Nang umalis kami doon, nanginginig ang kamay ng aking anak na babae. Alam ko ang isang bagay na hindi nila pinansin. Akala nila ito ay isa pang biro na makakakuha ako, tulad ng dati. Ngunit sa oras na ito, tinapos ko ito. At sa lalong madaling panahon, ang kanilang buhay ay magsisimulang magkahiwalay. Sa pag-uwi, nanatiling tahimik si Rosa, ang kanyang noo ay pinindot laban sa bintana ng kotse. Nais kong punan ang katahimikan na iyon ng mga magic na salita na mabubura ang narinig niya. Walang mga salitang ganyan. Sa gabi, nasa kama nakasama ang kanyang sketchbook sa kanyang kandungan, sa wakas ay tinanong niya, "Nanay, bakit sinabi ni Lola? Ito ba talaga ang ibig sabihin nito?" Walang bata ang dapat magtanong sa tanong na ito. Umupo ako sa tabi niya. Ang sinabi niya ay mali. Malupit. At hindi mahalaga kung naisip niya na ito ay isang biro, hindi ito nakakatawa. Mangha ka. At hindi ko kailanman gagawin kahit sino ay makaramdam ka ng mas mababa kaysa doon. Hindi ito isang magandang pagsasalita. Ito ang katotohanan na kailangan niyang marinig. Nang makatulog si Rosa, binuksan ko ang laptop at log in sa internet banking. Ang daliri ay umikot sa screen ng ilang sandali. Kanselahin ang otomatikong pagbabayad. 25,000 rubles bawat buwan. Kumpirmahin. Isang pag-click at mga taon ng pagsisikap na bumili ng isang pagmamahal na hindi kailanman ipinagbibili ay tinanggal. Pagkatapos ay nag-type ako ng isang mensahe, "Huwag mo akong asahan para sa libreng legal na tulong. Mag-upa ng isang abogado." Tiningnan ko ang screen, ipinadala ito, isinara ang laptop. Kinaumagahan, sumabog ang aking telepono. "Marina, pag-usapan natin kapag nilinaw mo ang iyong ulo," sabi ng aking ina. "Huwag gumawa ng mga mabilis na pagpapasya, ikinalulungkot mo ito," binigkas ang aking ama. Sa gabi, nagbago ang tono, "Anak na babae, ang iyong pag-renew ng lisensya ay dapat na. Tumatagal lamang ng 5 minuto upang maipadala ang mga dokumento. Sister, gawin ang pabor na ito para sa iyong ama, mahalaga." Pinihit ko ang telepono gamit ang screen na nakaharap. Ang katahimikan ay nakaunat ng mga araw, nagambala lamang sa pamamagitan ng iginiit na mga abiso na hindi ko pinansin. Pagkatapos ay dumating ang gulat. "Tatay, kung huli na tayo, napakalaki ng multa." Mangyaring, Marina. Nanay, sagutin ang telepono. Tumigil sa pag-arte tulad ng isang bata. Tulad ng isang bata. Halos tumawa ako ng kabalintunaan. Hinayaan ko silang kumulo. Ang mga tawag na nakasalansan, ang mga voicemail ay naging mas desperado. Matapos ang 4 na araw, tumugon ako ng tuyo, hindi sa pamamagitan ng telepono. Sa pamamagitan ng teksto. Mag-upa ng isang abogado. Natapos na niya. Makalipas ang 1 oras, ang telepono ay hindi tumigil sa pag-ring. Iniwan ko ito sa pipi. Sa 10 tawag, sumagot ako. "Ano ang nangyayari sa iyo?" Sigaw ng aking ina. "Hindi mo lang kami maputol ng ganyan." Pinutol ko na ito. Ang tinig ng aking ama ay sumabog, puno ng pagkagalit, "Itinaas ka namin, binigyan ka namin ng lahat." Halos tumawa ako, mapait. Binayaran ko ang utang na ito ng matagal na ang nakalipas. Ang aking utang ay binabayaran. Walang utang na loob, spat ng aking ina. "Hindi," sagot ko. "Libre." At naghang ako. Sa gabi, si Rosa ay nasa talahanayan ng kusina, nagumuhit ng konsentrasyon na nakita lamang niya noong sinusubukan niyang malutas ang isang problema sa matematika. Itinulak niya ang papel patungo sa akin. Isang batang babae na may pintura sa tuktok ng isang bundok. "Ikaw ba yan?" Tanong ko. Tumango siya. "Nanay, gusto kong pumunta sa art school na ang kaibigan ni Dasha ay pupunta. Ngunit mahal ito, di ba?" Tumingin ulit ako sa pagguhit. Sa batang babae sa itaas ng bundok. "Hindi na, Anya. Mag-aaral ka ba doon?" Kumurap si Rosa, nalilito. "Ano?" "Ngiti. Ito ang unang tunay na ngiti sa mga araw. Natagpuan ko ang isang paraan. Pumunta ka." Ang mukha niya ay nailawan. Sa unahang pagkakataon mula noong mga salita ni Lola.
Isang malawak, bukas, dalisay ng ngiti ang kagalakan ng isang tao na muling naniniwala sa mga himala. Kung tinanong mo ang aking mga magulang kung bakit tumigil ako sa pagtulong, sasabihin lang nila, naging abala ka. Ang parirala ay dumating sa akin mula kay Tiagalia, na tumawag sa isang umaga sa isang tinig na tinig. Maringka, sinabi ng iyong ina na nagbago ka pagkatapos ng iyong bagong trabaho. Sa palagay mo ba ay napakahusay mo para sa amin ngayon? Masyadong mabuti. Halos tumawa ako. Ito ay nagmula sa mga tao na minsan ay nagsabi na ang pagpapanatiling Rosa ay ang pinakamasamang pagkakamali sa aking buhay. Miss nila ang kanilang pagkakataon, tuyo ako ng sagot nang sinabi nila kay Rosa na gusto lamang nila ang mga apo ni Nastia. Mahaba ang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ang tiyahin. Bulong niya, sa isang tinig na nanginginig sa pagitan ng hindi kapani, paniwala at pagsisisi, mayroon ba sinabi ba talaga nila iyon? At iyon kung paano lumingon ang tsismis na gulong sa kabaligtaran na direksyon. Habang ipinakalat ng aking mga magulang ang kwento ng kanilang walang awa na anak na babae na tumalikod sa kanila para sa pera at isang karera, sinabi ko lang ang katotohanan. At ang katotohanan, tulad ng ito ay naging mas mahirap kaysa sa anumang kasinungalingan. Ang mga tawag ay nagsimulang magbuhos. Ang mga pinsan na hindi ko nakausap sa loob ng maraming taon. Ang mga kamag, anak ni Igor, kahit na si Uncle Tolya, kapatid ng aking ama, na hindi man lang naalala ang aking kaarawan. Bakit mo sila pinutol? Ang lahat ng mga tinig ay nagtanong, nag-iingat, na parang pinag-uusapan nila ang isang krimen. At tumugon ako, walang isterya, walang drama, mga katotohanan lamang. Sa kaarawan ng aking ina, sinabi nila kay Rosa na gusto lamang nila ang mga anak ni Nastia bilang mga apo. Katahimikan. Pagkatapos, ang galit. Mahina Rosa, bulalas ng isang pinsan mula sa Chelyabinsk. 9 na taong gulang pa lang siya, bulong ng isa pa. Hindi makapaniwala. At sa gayon, ang maingat na itinayo na alamat tungkol sa natigil na anak na babae na tumalikod sa kanyang pamilya ay nagsimulang gumuho. Ang ilang mga kamag, anak ay naggangalit pa rin tungkol sa ipatawarin at kalimutan, ngunit ang karamihan ay nagsimulang tumingin sa aking mga magulang ng iba. At naramdaman nila ito. Hanggang sa dumating ang tawag. Ibinibigay ko ang lahat. Ito ay isang kasamahan, ang parehong sinabi ko tungkol sa bagong alok sa trabaho ng ilang linggo bago ang nakamamatay na kaarawan. Tungkol sa kung paano ko pinlano na sorpresa ang aking mga magulang, sa wakas ay sabihin sa kanila na maaari silang magretiro ng walang pag-aalala. Ang kanyang tinig ay makapal sa pagkakasala. Marina, sa palagay ko nagulo ako. Ano ang nangyari? Natagpuan ko ang iyong mga magulang sa online, blurted out siya. Akala ko alam na nila at tinanong ko kung paano pupunta ang sorpresa, ang pagtaas, ang katatagan ng pananalapig. Ipinikit ko ang aking mga mata at naisip kong malinaw ang eksena, ang aking ina, na nakakapit sa cart ng supermarket, ang aking ama na nakabukas ang kanyang bibig, kapwa na pagtanto, sa isang segundo, kung ano ang kanilang itinapon. Hindi nila alam, sabi ko. Hindi. At sa pamamagitan ng kanilang mga mukha, naintindihan nila kung ano ang nawala. Noon ay naabot ng kawalan ng pag-asa ng aking mga magulang. Ang mga mensahe na dating hinihingi ay naging pakiusap. Namimiss ka namin. Pag-usapan natin. Ito ay isang biro lamang. Hindi namin ibig sabihin. Lahat ay nagkakamali. Ayusin natin ito. Hanggang sa isang Sabado, tumunog ang intercom. Binuksan ko ang pintuan at natagpuan ang mga ito, na hawak ang nakakatawa na cake na nakita ko, napakalaking, natatakpan sa maisakit na kulay, rosas na icing, na may inscription na isa aming minamahal na apo, si Rosa, isa nanginginig, malagkit na mga titik. Kung ang pagkukunwari ay isang esport sa Olympic, mananalo sila ng ginto. Ang ngiti ng aking ina ay napipilitang mukhang maaaring mag-crack ang kanyang mukha sa anumang sandali. Ginawa namin ito para kay Rosinha, inihayag niya, na may maling kagalakan. Upang ipakita kung gaano natin siya kamahal. Halos tumawa ako. Hindi ng kaligayahan kundi ng sakit. Ang mga normal na lolo't lola ay nanunumpa na mahal nila ang lahat ng kanilang mga apo ng pantay. Nagpa siya ang minahan, magdamag, upang makoronahan ang isang paborito,
na parang isang binili na cake ay maaaring burahin ang nais na hindi pa siya umiiral. Sumandal ako sa door frame, tumatawid sa aking mga braso. Wala rito si Rosa. Ang kanilang mga mukha ay lumipad. Nabawi ang aking ama. Pagkatapos tingnan mamaya. Gusto lang nating gawing tama ang mga bagay. Ayusin mo ito. Inulit ko. Matapos masabihan ang aking anak na babae na hindi niya gusto. Sa palagay mo ba ay mabubura ang lahat ng nakalulungkot na cake na ito? Anak na babae, nagsimula ang aking ina. Hindi ka dumating para kay Rosa. Dumating ka para sa aking 25,000 sa isang buwan. Ang cake na iyon ay hindi bibilhin ang paraan pabalik. Ang kanyang ngiti ay nahulog minsan at para sa lahat. Ang aking ama ay gaganapin ang kahon tulad ng ito ay isang tagapangalaga ng buhay. Mangyaring, bulong ng aking ina at ang desperasyon sa wakas ay pinakuluang. Papasok tayo. Tulad ng mga tao. Hindi. Kunin ang iyong cake at pumunta. At iyon ang ginawa nila. Dalawang hunched figure ang shuffled patungo sa kotse, pinipiga ang kanilang matamis at walang silbi na alo. Siyempre, nakita ng mga kapitbahay ang lahat. Sa pamamagitan ng gabi, kalahati ng gusali ang nakakaalam ng kwento ng cake. Ang pagbagsak ay dahang dumating pagkatapos ay sa isang avalanche. Una, naantala nila ang pag-renew ng lisensya sa transportasyon. Isang maliit na multa mula sa Rostransnadzor, nakakainis, ngunit madadala. Pagkatapos ay dumating ang inspeksyon. Mga libro ng ruta, kaguluhan. Mga medikal na pagsusuri ng mga nag-expire na driver. Tahographs, ang kalahati ay hindi gumana. Lahat ng nauna kong nalutas sa aking mga mata ay nakapikit ngayon ay naging dobleng multa. Sa loob ng isang buwan, ang isang katunggali ng Transervice ay nagsampa ng reklamo sa UFAS. Sinubukan ng aking mga magulang na ipagtanggol ang kanilang sarili sa korte ng arbitrasyon ng Sverdlovsk. Narinig ko kalaunan mula kay Uncle Tolya na naroroon, ginulo nila ang mga termino, sumasalungat sila sa bawat isa, praktikal na ibinigay nila ang kaso ng isang halik. Ang mga multa ay nilamon ang lahat ng mga pagtitipid. Sa pagtatapos ng taon, nabangkarote ang Ural Logistic. Ang armada ay auctioned upang mabayaran ang mga utang. Si Nastia, na nakita na ang kanyang sarili bilang direktor ng negosyo sa pamilya, ay naiwan na walang kamay. At kung wala ang aking 25,000 sa isang buwan, nang walang suporta, ang aking mga magulang ay nagsimulang bumagsak sa kanilang mortgage. Sa loob ng 6 na buwan, ang bahay ay umakyat para sa auction. Ang aking buhay sa kaibahan ay umunlad. Si Rosa ay naging art school. Isang hapon, tumakbo siya papunta sa bahay, panting, nakakapit ng pagguhit sa kanyang dibdib. Nanay, isinabit nila ang aking trabaho sa bulletin board. Sinabi ng guro na ito ay isa sa mga pinakamahusay sa klase. Sa unahang pagkakataon, ang talento ng aking anak na babae ay hindi pinansin. Sa unahang pagkakataon, ipinagdiriwang ito. Sa trabaho, ang lahat ay nahulog din sa lugar. Ang bagong kumpanya ay nagbigay sa akin ng mga mapaghamong kaso, mga kasamahan na iginagalang sa akin. Hindi na ako makakaligtas. Sa wakas, nasa lugar na ako. At pagkatapos ay lumitaw si Gleb, isang biyuda na nakilala ko sa umaga ng pagdala kay Rosa sa klase ng sining. Ang kanyang anak na babae na si Lilia ay iginuhit din sa una, hinintay lang namin ang mga bata. Pagkatapos, ang mga paglalakad pagkatapos ng paaralan ay naging mga hapunan. Sa unahang pagkakataon sa mga taon, naramdaman ko ang isang bagay na naisip kong nawala magpakailanman, posibilidad. Minsan naaalala ko ang cake na iyon. Mula sa mga mukha ng aking mga magulang nang maunawaan nila na hindi ko sila papasok. Mula sa tinig ng kaibigan na naglalarawan kung paano sila nagyelo sa mga lambat, napagtanto kung ano ang kanilang itinapon. Masakit ito dahil handa na akong ibigay sa kanila ang lahat upang alagaan sila hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Ngunit pinili nila ang isang biro na hindi nakakatawa. Taya nila ang lahat. Habang nahulog ang kanilang buhay, sa wakas ay nagtipon ang minahan. Binibilang nila ako palaging ang kanilang plano gihi. Kapag nawala sila sa akin, nawala ang lahat. Makalipas ang 1 taon, hindi nakikilala si Rosa, ang mahiyain na batang babae na tumakas mula sa kanyang kaarawan ng kaarawan ay hindi na umiiral. Sa art school,
ang kanyang mga gawa ay kilalang ipinapakita sa pasilyo. Nagsasalita siya tungkol sa mga linya, mansa, mainit at malamig na tono na may tiwala na pinangarap ko lamang na magkaroon. Ang nakikita niyang paglalakad sa paaralan tuwing umaga, kasama ang kanyang ulo, na gaganapin mataas, ay nagkakahalaga ng higit sa lahat ng pera na nasayang ko sa aking mga magulang. Nagbago din ang buhay ko. Ang bagong kumpanya ay naging isang bahay. Ang pagtaas ay hindi lamang posisyon. Ito ay katatagan, paggalang, kalayaan na pumili ng hinaharap. At Gleb, hindi na lang siya sa widower ng umaga ng carpool. Lumipat siya at si Lilia ilang buwan na ang nakalilipas. Bilang isang bata, pinangarap kong magkaroon ng 2 anak. Tapos nangyari ang buhay. Nang ipanganak si Rosa, higit na ako sa 30, nag-iisa. Sinabi ko sa aking sarili na ang pangarap ay tapos na. Isang anak na babae lamang. At salamat sa Diyos. Ngunit sa mga tahimik na sandali miss ko pa rin ang pamilya na wala ako. At pagkatapos, ang matandang nais ay natupad sa paraang hindi ko naisip. Si Rosa at Lilia ay tulad ng mga kapatid na babae. Ang mga silid ay magkatabi, mga dingding na puno ng mga guhit, mga bulong sa gabi hanggang sa matulog sila. Kami at Gleb ay nilikha sila ng magkasama, bilang isang koponan. Mula sa aking mga magulang, dumating ang nakakalat na balita. Nagrenta sila ng isang maliit na apartment sa labas ng bansa, malayo sa bahay ng bansa, na ipinakita nila ng labis. Ang negosyo ay sumingaw. Nastya Sides na may galit, ang mana na inaasahan niyang bumaling sa alikabok. Ang mga kamag-anak na dati. Ang mga dati nang ipinagtanggol ang mga ito sa pamamagitan ng mga gritted na ngipin gayon ay nagpapanatili ng isang maingat na distansya. Alam ng lahat ang kwento. Ang parehong mga lolo't lola na may mga peking ngiti at matamis na salita, ay bumulong sa kanilang apo kung ano talaga ang naisip nila. Ito ang kanilang pamana. Ito ang katotohanan na wala nang nagtatago. At ngayon tatanungin mo ako, napakalayo ba ako? O naayos ko lang kung ano ang matagal ng baluktot? Ang buhay, pagkatapos ng lahat, ay may isang malupit na paraan ng pagbabalik sa bawat pagpipilian sa uri. At sa oras na ito, ang barya ay akin.